sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Philippine Standard Time, 5 minutes after 3 o'clock. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-4 ng buwan ng Mayo. May 4 na po tayo. May na tayo ngayon, May.
Napakabilis po ng panahon. Kailan lang nag-Abril at talaga na nga namang May na tayo ngayon at malapit na ang tagulan. Kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong hapong ito? At inaanyayahan po namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary J. Ruiz, at ang ating sa Presidential Broadcasting Service ang ating Director Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, at ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige, at ang iba pa nating kasama si Sir Ray Sampang, si Sir Orly Lopez, at si sa technical side si Sir Orly at saka si Ma'am Joy, at syempre si Sir Maki. At sa atin sa Philippine Red Cross ang ating chairperson, walang iba kundi si Richard J. Gordon, kasama yan ng ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, at syempre ang iba pang Board of Governors natin kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at iba pa nating kasamang administrator sa may 100 chapters nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors at Red Cross 143 at Red Cross Youth. Maganda po ang ating talakayan ngayon, at syempre nais nating ibigay daan ang ating matagumpay na nakaranas nating 34th Biennial Convention na ginanap po nung mula April 28 hanggang 30. Isa po itong matagumpay na isinagawa sa ating Philippine Red Cross Logistics and Multipurpose Center. At magbibigay tayo ng mga update dyan, ha. At syempre makakasama natin, walang iba, dito sa ating Zoom, Governor Corazon Alma de Leon, isa sa mga na re-elect na governor. Magandang hapon po, Gov Cora. Congratulations po. Yes, thank you very much, Edison. Ang unang panguna ay ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. when he wrote, "Let our thoughts for today, Sunday, the 4th of May, focus on God's love through time. In every way, God magnified and glorified His people unfailing. He stood by them in every time and circumstance. God's love grows more beautiful through time. He's our hope for every tomorrow and our light when the skies are dark and blue. Look for God in each part of your life, in the love of family, in the hearts of friends, and in the midst of enemies. Live and grow in the light of His glory, and know that with God, we are never alone. He has given us this assurance. I am with you always, even to the end of the age." Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. At ipapakilala na natin ang ating special guest ngayon ay si Mr. Ruiz G. Angeles, Disaster Management Focal Person of PRC Sorsogon Chapter, Operations Officer for Mount Bulusan Eruption. Kaya tama si Edison, pag-uusapan natin ay para sa akin close to my heart sapagkat ako'y naging secretary ng DSWD at namomonitor natin ang mga disaster. Welcome, Mr. Angeles Ruiz, bali ang pangalan niya. Kumusta naman ngayon ang kaganapan ngayon sa Sorsogon matapos ang itong mag-alburuto yung ating bulkan, ang bulkan Mount Bulusan. Go ahead, Ruiz. Maraming salamat po, Governor Cora and Sir Edison, at sa lahat ng tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Ngayon po, ang Sorsogon ay kasalukuyang umuwi na po ang ating mga evacuees sa kanilang mga bahay, particularly po yung mga naapektuhan po sa lugar ng munisipyo ng Huban at Irusin. At kasalukuyan din pong cleared na ang ating mga kalsada po na madadaanan natin southbound. Pag galing po tayo ng Maynila at pupunta po tayo ng Visayas, dadaan po tayo sa kalsada ng Huban going to Matnog. At ito po ay kasalukuyang malinis na po at pwede na pong daanan. Meron din pong pinalabas na temporary closure po sa tourism at recreational activities po ang bayan ng Huban, kung saan po pinagbabawalan po muna ang pagsagawa ng mga aktibidad patungkol po sa turismo, particularly po sa mga barangay ng Buruyan, Katanusan,
Buraburan, Puting Sapa at Anyog. Kasama din po dito ang pinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at sa 2-kilometer extended danger zone. Kaya ngayon po, Governor, kasalukuyan po nasa okay na po na sitwasyon ng ating mga kababayan. Bagkus po, nag-aantay pa rin po tayo at nakamonitor pa rin po ang team natin sa posible pa pong pag-alburuto po ng ating Bulkan Bulusan. Sir, Edson, tamang-tama. Kasi ang binigay mo yung kasalukuyan sitwasyon sa mga tinamaan ng pagputok ng bulusan. Pero gusto namin yung history. Ilang beses ito nag-alburoto at ilang bayan at barangay ang pamilya na apektuhan. Siguro bigyan mo kami ng rough information. Go ahead, Luis. Yes po, Governor Cora. Sa pag-monitor po ng ating communication center team sa pamumuno po ni Marisa Ibio, na-monitor po natin ang unang pagputok noong April 28. Ito po yung unang araw ng ating Biennial National Convention sa Red Cross. Monday. Yes po, nangyari po ito oras ng alas 4:52 ng umaga, 4:52 AM, na nagtagal po ng 24 na minuto at isang araw lang po lumipas, April 29. Oras naman po ng alas 7:43 ng gabi ay nangyari po ang pangalawang pagputok na umabot naman po ng sobra sa isang oras po. Na kung saan ang abo naman po nito ay bumaba ng konti, pumunta ng southwestward kung saan medyo lumaki-laki po ang naging naapektuhang area. Yung unang pagputok po ay sinakop lang nitong area ng Huban at konting barangay po ng bayan ng Irusin. Pero yung pangalawang pagputok po ay nasakop na po yung ibang areas po ng bayan ng Bulan na umabot na po ng sa 34 barangays at 4 na munisipyo po ang inabot po. Pero ang heavily affected po natin dito, Governor at Sir Edison, ay yung bayan ng Huban at bayan ng Irusin po. Correct. Parang tamang-tama yung retrato ko sa likod ay parang isang ina na dala-dala niya yung kanyang anak dahil sa pagputok ng bulkan. Siyempre dahil ang programa natin ay kalinga hatid ng Red Cross, ano ang naging responde naman ng Philippine Red Cross? Kasi siyempre i-recall natin busy. I'm sure may mga delegates pa ng Sorsogon na nagpunta sa Manila and therefore yung operations ninyo sa Sorsogon ay naapekto. Siguro yun na lang ang balita mo. Ano ang mga naging responde ng Philippine Red Cross nung both times, bali nung Monday at saka nung ikalawa nung gabi? Ikwento mo, Ruiz. Yes po, Governor. Actually po, kasama po tayo mismo sa Biennial National Convention at nung na-monitor po natin ito, ay agaran po nating na-deploy po ang ating assessment team sa pamamagitan po ng isang motorsiklo at pinasamahan po natin ito ng ambulansya kasama ng ating EMS team para mag-standby po sa mga medical emergencies natin. Bandang alas 10 po ng umaga naman, nang na-monitor po natin, Governor, na meron na pong evacuation sa barangay Tughan, Huban, kung saan po nagsilikas yung mga tao pong may sakit sa baga at sa puso, bilang preventive po na action ng local government, ay nagbigay po agad tayo ng hot meals sa pamagitan po ng PRC Unity Kitchen. At naglagay din po tayo, Governor, ng first aid station at ng ambulance standby at nag-establish din po tayo, Governor, ng welfare desk kung saan po nag-provide po tayo ng psychosocial support and first aid sa mga kasamahan po nating naapektuhan po dito sa Tughan Evacuation Center at nagsagawa din po ang ating welfare team ng child-friendly spaces activities po para sa mga bata naman po na nandoon po sa ating evacuation site. At kasalukuyan po, yes po, Governor, kasalukuyan din po ay patuloy po naghahanda ang ating team dahil nandito din po ang ating food truck at ang service vehicle na pinadala po ng ating national headquarters po under the leadership of Chairman Gordon na magiging paghanda po natin sapagkat if ever man po na magkaroon pa po ng pagputok o pag-alburuto, ay agaran po tayo magkakabigay po ng action. Nasabi mo yung food truck, ilang volunteers ng PRC Sorsogon chapter ang nagbigay ng serbisyo sa mga apektadong lugar? Yes po, Governor. Currently po, ang total po na numero ng ating mga na-deploy na volunteer ay 28 na po. Kasama po dito ang 7 chapter-based volunteers natin, 10 Red Cross Youth Volunteers at 7 Red Cross 143 po na doon po sa area natin nakatira.
Kasama din po natin ang 5 staff ng opisina at nakasubaybay din po sa atin ang buong National Headquarters monitoring team para alalayan po tayo sa nangyayaring operation on the ground. Kasi natatandaan ko, sabi ni Chairman Gordon, yung ating mga youth ay dapat mag-mobilize because sila ang talagang makakatulong dito, no? Gov Cora. Go ahead. Opo. May tawag na ba? Apo, magbigay daan na po muna tayo sa mga unang yugto ng ating mga patalastas at tayo po ay magbabalik sa ilang mga commercial break. Diyan lamang po kayo. Gawing madali para sa local at foreign investors ang mamuhunan sa bansa. Ito ang utos ng Pangulo na isinasapuso ng PEZA. Kung kaya't ilang hakbang ang patuloy na ipinapatupad ng ahensya, kabilang na ang digitalization, anti-red tape mandate at 24/7 na serbisyo, bagay na kinikilala at pinahahalagahan naman ng investors. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Cost savings from operations have translated to higher revenues and to more speedy transactions. Ang mga inisyatibang ito ng PEZA sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay daan sa mas maraming negosyo, trabaho, at pagkilala sa bansa bilang isang sentro ng kaunlaran. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Tourist Rest Area Project sa Iloilo ay perfect jump-off point para sa mga nais makarating sa mga pasyalan tulad ng Gigantes Island at Miagao Church. Ito'y mayroong Wi-Fi, travel info desk, malinis na restroom at iba pang world-class facilities. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Doble sipag ang Marcos Administration at DOT upang maging mas makulay at maginhawa ang inyong paglalakbay. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may 27 new eco-zones and expansion projects sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang naiproklama na. Kabilang dito ang expansion sa mga proyektong dinevelop ng Aboitiz Infra Capital, tulad ng Lima Estate sa Batangas na nakapagbigay na ng mahigit 66,000 direct jobs. Pati na rin ang West Cebu Estate sa Balamban kung saan mahigit 14,000 naman ang nagkatrabaho. Okay, I am Michael Herald Abihar. Yung Balamban before is sleepy town. Pagdating ng Tsuneishi, nag-boom yung economy niya. Marami rin nakapagtrabaho, hindi lang dito sa Balamban. Also the neighboring cities and municipalities. Ako po ay si Ramel Roa. 30 years na po dito na nag-work. Maraming nagawang contribution yung Tsuneishi sa Balamban. Nagkaroon ng merkado, hospital at saka paaralan. Meron ding patubig. Before nag-start yung Tsuneishi, ano lang ang pangkabuhayan dito? Mangingisda lang at saka magsasaka. Isa pang bagong proklamang eco-zone na dinidevelop din ng Aboitiz Infra Capital ay ang Tari Estate na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad sa Tarlac at mga kalapit nitong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May Wi-Fi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levi Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi
kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hindi bababa sa 60 state universities and colleges at local universities and colleges sa buong rehiyon ng Bicol ang nakikinabang na ngayon ng free Wi-Fi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, konektado ang buong sambayanan, walang Pilipinong mapag-iiwanan. Noong 2024, iprinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. 14,000 jobs na ang nailikha nito mula 1993 na nagbago ng maraming buhay. Ako po ay si Yuji Caminos Quizon. Nagtatrabaho po ako sa Chunichi Heavy Industries Cebu Incorporated. So wala pa ang kumpanya. Ako po ay isang conductor ng aming jeep. Nag-apply ko bilang welder cutter. Naningkamot, hantod na promote, umabot ng senior Juban leader. Napakalaking tulong ng kumpanyang ito sa aking pamilya dahil ako po ay nakapagtapos ng 3 kolehiyo, 1 psychology at 2 engineers. Ako po si Vernon Siblos. Nagtatrabaho po sa Chunichi bilang isang company driver. I am working for 29 years. Dahil sa trabaho ko dito, naparal ko ng mabuti yung 3 anak ko. Kapag tapos sila, yung panganay ko, dito pa rin nagtatrabaho, nasa maintenance. Tapos yung pangalawa, nasa EDP department. Tapos yung pangatlo, isang naval architect. Yun ang may pagmalaki ko sa kumpanyang ito na ikundar ko yung kinabukasan nila. Sa expansion, tsak na marami pang kwento ng pag-asa katulad dito ang mabubuo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at syempre, bigbigay daan po tayo dito sa ating mga ilang paalala nung nakaraang 34th Biennial Convention at nais nating i-congratulate ang ating mga Board of Governors noong 34th Biennial Convention. Siyempre, nangunang ating Chairman, NCO Richard J. Gordon, si Governor Francis Joseph Halandoni, si Governor Rachel Arenas, si Attorney Oscar Palabyab, si Governor Regan King, si Attorney Danilo Concepcion, si Sir Edward Thomas Hoson at syempre sa pangsyam si Governor Corazon Almadel. Congratulations po sa lahat ang mga bago nating set of Board of Governors. Gov Cora? Yes, at dahil dito meron tayong Vice Chairman si Carissa Coscolwela. Yes. I hope na makasama din siya natin dito sa mga susunod na episode ng ating programa. Sa pagpapatuloy natin, interesado naman tayong malaman ilang pamilya ang nailagay sa evacuation center at kumusta na ang kalagayan nila. Kasi sabi ni Ruiz ay nakauwi na sila sa kanilang tahanan sapagkat medyo quiet na ang ating mga bulusan. Pero syempre, hindi tayo nakakatiyak. Gusto nating malaman kung saan-saan na nakauwi yung kanilang mga pamilya. Siguro ilang pamilya itong naapektuhan. At kasi sa Mount Bulusan, usually, pag naanuhan sila ng abo, ay nakakasakit ng dulot sa abo na dinulot ng bulusan. Ano naging karanasan dito tungkol sa pagputok ng Mount Bulusan? Ayun po, Governor Cora. Kasalukuyan po, meron po tayong record ng mga evacuees po natin sa lugar ay umabot po ng 144 families at 487 individuals po sa 3 evacuation po natin, that is Tughan, Evacuation Center Inac, at Galianosa, sa 2 bayan po ito matatagpuan. Pero lahat po ito ay nagsarado na. Ang huling nagsara po dito ay nung May 1, yung Inac at Galianosa. Pero kung titingnan po natin, Governor, umabot po
ng halos 12,683 families po at 50,838 individuals ang natala po nating naapektuhan po ng abo. Ito po ay galing sa 4 po nating bayan, ang Huban, Irusin, Bulusan at Bulan, kung saan po sila po talaga ay inabot ng abo. Bagkus po, dahil ay alert level 1 pa lang po tayo, wala po tayong preemptive or forced evacuation na ginagawa. Ang ginagawa lang po natin ay evacuation po doon sa may mga sakit po sa baga at puso. Pero kung makikita po natin, Governor, tama po, marami-rami po ang inabot po ngayon ng ashfall natin at sila po ay kasalukuyan pong naapektuhan pa rin dahil may mga tira-tira pa pong mga abo-abo doon sa kanilang mga lugar, sa mga malapit po na puno at bakuran. Kaya naman po ang ibang mga pamilya ay nagpapaabot po ng kanilang concern sa kanilang mga barangay captain na naaamoy pa rin po ang asupre doon sa abo sa kanilang lugar. When was the last time pumutok ang Mount Bulusan? Ano ba yung history? Ayun, nung 2022 po, Governor, that was June 5, 2022 at sinundan po ito ng June 12, 2022 na pagputok. Ito po ay 3 years ago pa na nung pumutok, ang huling pumutok po ang Bulusan at medyo matagal-tagal po na naging level 0 na po, alert level 0 na po tayo noong 2024. Kaya nga lang ngayong 2025 nagkaroon po ng increase ng volcanic activity po ang ating Bulkan Bulusan nung nakaraang Abril. Kaya po inaasahan po yung ganitong aktibidad, ganitong event. Kaya naman po nung Abril 28, nung April 28 ay nagkaroon na po ng unang phreatic eruption na naman po kung saan inangat po ng PVOX ang alert level 1 dito po sa ating bulkan. At nung gabi ng Abril 29, bandang alas 7:43 po ng gabi ay pumutok po ulit ito at nagkaroon po ng halos 1 oras po na pagputok at marami-rami pong ashfall na umabot po hanggang munisipyo po ng Bulan kung saan nasa around 40 to 50 kilometers away po ito sa bulkan. Kasi very important na ang awareness ng mga tao kung pumutok na at saan dadaan yung mga kumbaga ang ashfall. Kasi naging chairman ako ng Mount Pinatubo Commission at malaki ang naging epekto ng pagputok din ng Mount Pinatubo. At matagal ang naging kumbaga rehabilitation sapagkat malawak ang naapektuhan. Ang nakikita ko ngayon dito ay kahandaan ng ating communities and I think Red Cross has played a major role in preparing the people. Ano-anong mga seminars ba ang nagawa na ng Philippine Red Cross para maging tiyak at alert ang mga staff natin, volunteers, para makatulong sa mga pamilyang naapektuhan o maaaring maapektuhan. Ikwento mo, Ruiz, kung ano yung mga naging activities ng Red Cross ng Sorsogon, if you remember. Opo, Governor Cora, totoo po yun. Importante po ang paghahanda natin, lalo na po na hindi po natin inaasahan ang pagputok po ng bulkan. Kaya naman po, nung mga nakaraang taon po na huling pumutok ang Bulusan ay nagkandak po tayo ng marami-raming activities po patungkol sa disaster management kung saan nag-recruit po tayo ng mga Red Cross 143 at nagsagawa po tayo ng community-based disaster risk reduction management training sa kanilang mga barangay at sa ating mga chapter-based volunteers naman po. Kasama po dito ang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth sa iba't ibang mga paaralan ay nagsagawa po tayo ng basic disaster response training kung saan hinanda po natin sila sa mga dapat gawin sa oras po ng mga ganitong sakuna na hindi po natin naasahan. Kasama po dito ang pag-assess, ang pagsagawa po ng reporting at sa pagko-communicate po sa ating communication center para po may bato agad ang impormasyon sa ating opisina at makapagpadala po agad tayo ng suporta gamit yung ating mga trained volunteers under safety services, disaster management services, welfare at ating ERU kung saan sila po ang magtatao po doon sa ating impact area. Katulad po nung nangyari nung mga nakaraang pagputok ngayong taon, ay napadala po agad natin yung ating response team na nagsagawa po ng assessment sa area at gumawa po ng report, ng kaagarang disaster assessment report para po magpapadala po tayo agad ng suporta. Kasama din po dito ang yung mga communication teams natin na nagsasagawa po ng ating mga pictures, videos at aerial shot
kung saan importante po talaga ang meron po tayong mga Red Cross 143 na may mga ganitong gamit at kakayanan para suportahan po yung ating chapters sa pagsagawa po ng pagre-responde at sa pagpahanda po sa mga ganitong events po sa ating area. Nangailangan ba ng pagresponde din ng ating blood bank at meron ba kayong blood bank sa Sorsogon? Yes po, Governor Cora. Currently po, meron po tayong blood collecting unit at blood station po dito at available po ang dugo ngayon sa Philippine Red Cross Sorsogon Chapter. At noong mga panahon po na pumuputok pong bulkan ay may mga mailan-ilan po na pumupunta ditong kumukuha ng dugo. Hindi man po ito konektado sa pagputok ng bulkan, pero napapakita po natin na handa po ang ating chapter sa mga ganitong pangyayari po na in case man po magkaroon ng malakihang insidente, ay handa pa rin po ang ordinary services natin o ang pang-araw-araw nating serbisyo at siguradong ipagpapatuloy po natin ito 24/7. Alam mo, speaking of kahandaan, I believe that our staff ay talagang kailangan well-trained. So, I want to focus also on your preparation to become disaster management officer ng Sorsogon. Saan ka ba nag-aral at paano ka napunta sa Red Cross? Yan ang part ng ating historical data para maunawaan ng mga nanonood. Hindi basta-basta yung nagtatrabaho sa Red Cross. Ikwento mo yung istorya mo, Ruiz. Yun po, Governor, ako po ay isang Red Cross Youth. Nagsimula po ako sa bilang isang Red Cross Youth volunteer sa aking paaralan, Sorsogon State College, na ngayon po ay kilala na bilang Sorsogon State University, na ngayon po ako po ay isang third-year student under Bachelor of Science, major in Mechanical Engineering. At noong 2020 po, nung nagkaroon po ng pandemic, ay nagdesisyon po akong pumasok po sa chapter bilang para maging isang chapter-based volunteer at tumulong po sa ating COVID EMS response. At dahil po doon nakita po ng ating chapters ang pagsisipag po ng ating mga volunteers, hindi lang po ako, kasama po ang ibang mga volunteers na kami po ay pinadala sa mga disaster management training. Ako po ay nag-undergo po ng standard disaster risk reduction management training at instructor training course po ng DMS under po ng Philippine Red Cross National Headquarters. At mailan-ilan na din pong deployment ang itiniwala po sa akin ng Philippine Red Cross under po ng ating management ni Chairman Gordon at ni Secretary Gwendolyn Tipang, Dr. Gwen Tipang, na kung saan tayo po ay napadala nung bagyong Odette sa Negros Oriental at Negros Occidental at nung bagyong Christine sa Catanduanes. At ngayon po ay patuloy ko pong binibigay ang serbisyo ko bilang isang estudyante at bilang isang volunteer po sa Philippine Red Cross. Kasama po yung ating mga staff and volunteers at board of directors po dito sa ating AOR para masiguro po nating mapanindigan ang ating mantra na maging always first, always ready, and always there. I'm so happy. But I also want to honor your parents because you will not be who you are if your parents did not train you. Siguro, let's honor your parents. I-mention mo kung sino sila and what work did they do so that they brought out somebody like Ruiz. Go ahead. Thank you so much, Governor Cora. Ayan, gusto ko din pong ipaabot ang aking pasasalamat sa aking magulang, kay Sir Arnel Angeles, sa aking tatay, isang tricycle operator na dati po ay tumutulong din sa ating chapter kapag meron pong operation. Siya din po ang nagmamaneho ng ating mga vehicles. At sa aking nanay po, si Rosemary Angeles, maraming salamat po, Ma, sa pagsuporta, hindi lang po sa akin, pati po sa mga volunteers and staff natin, dahil may mga pagkakataon po na siya din po ay nagbibigay ng pagkain sa ating mga volunteers tuwing po meron tayong mga operation at sa mga trainings po natin. Maraming salamat po, Governor Cora. Kahanga-hanga ka talaga. Tanungin natin, Edison, kumusta? Meron pa bang nagre-report? Yes po. Magdadagdag? Magbibigay daan po tayo sa isang commercial break ulit. At sa pagbabalik, Gov Cora, meron tayong balita mula po yan sa Communication Department. Pagbabalik po tayo. Malapit sa puso ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilog Pasig. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Mahalagang ruta ito ng transportasyon, sentro ito ng kalakalan, kultura at maraming kwento ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, kasama sa pag-unlad ang pagkalinga sa kalikasan at pag-iingat sa kultura at kasaysayan.
Sa Danao, kung saan matatagpuan ang Cebu Mitsumi, makikita ang pag-unlad ng isang bayan pati ng mga naninirahan dito dahil sa Ecozone. My name is Christopher Abalos. I'm working in Cebu Mitsumi Incorporated for 24 years. Currently, I'm a manager in Connector Business Divisions. We are a family of 11. Walang-wala talaga. Of course, when I started here and then started to have an income, I also help to support my siblings for their schools also. The contributions of this company towards the community is now currently we're about more or less 18,000 people. Those 18,000 people, those have families, and those drivers outside, those vendors outside, relying on those 18,000 people also. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng bawat Pilipinong nais may angat ang pamumuhay. Kaya naman malakas ang kanyang suporta sa mga hakbangin ng Philippine Economic Zone Authority para sa Ecozone Development sa buong bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal, yung mga galit ng gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kumita ng mahigit 200 milyong piso ang turismo ng Davao sa lokal na ekonomiya noong 2023. Ang mga selebrasyon sa Mindanao tulad ng Tadayawan Festival ay mas lalong nabibigyang sigla ng Cultural and Heritage Hubs Project ng DOT. Tourism Challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism.
Handa na ang Pilipinas para maging key player sa clean energy storage sa Southeast Asia. Pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng St. B Gigafactory sa New Clark City, Clark Special Economic Zone sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang manufacturing plant sa Pilipinas para sa advanced iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles. Sa talumpati ng Pangulo, This inauguration of the St. B Gigafactory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. Ang St. B Giga ay rehistradong kumpanya ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga investors. Sa 2030, inaasahang maaabot ng proyekto ang operational capacity nito. Tinatayang magge-generate ito ng 5 billion pesos in annual revenues at lilikha ng 2,500 jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais mamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, at ibibigay po natin yung ating balita. Yes, go ahead. Mainit na sinuportahan ng 11 Tugtong Buhay blood donation activity ng Philippine Red Cross at Elizabeth Seton School. Ginanap ang unang araw ng 11 Tugtong Buhay noong May 2 sa Elizabeth Seton School, Las Piñas Campus na dinaluhan ni PRC Secretary General Dr. Gwen Pang. Nagumpisa ang inisyatibong ito sa pagitan ng PRC at ng paaralan noong 1995 sa pangunguna ni PRC Governor Rosa Rosal at ni Dr. Josefina Suarez na kamakailan lang ay ginawaran ng Aurora Aragon Quezon Award ng Philippine Red Cross dahil sa kanyang aktibong advokasya sa blood donation. I am committed to the Red Cross. Sabi ko, kung umabot ako ng 11th year, sabi ko, I can still go farther. Kaya ako lagi inuulit-ulit sa Red Cross. You have my loyalty and my commitment that I am going to pursue this. Hanggang may lakas ako, kaya ko, tuloy-tuloy ito. Ang Tugtong Buhay ang isa sa pinakamalaking single blood donations ng PRC kung saan nakalikom ang programang ito ng 4 hanggang 6,000 blood bags sa loob lamang ng isang taon. Samantala, hinikayat naman ng blood donors ang publiko na magbahagi ng dugo upang mas marami pang buhay ang maligtas. Marami na akong beses na nag-donate. A long time ago, I also volunteered for Philippine National Red Cross. So this is a good way for me to also bring back to PRC. Napakadaming benepisyo ng pagdodonate na maliban sa pagtulong sa mga tao, nare-replenish din ito yung dugo sa katawan. Sa lahat ng mga tao na gusto mag-donate ng dugo, huwag kayong matakot, hindi naman mahirap mag-donate ng dugo. Sa Elizabeth Seton at sa Philippine Red Cross, ipagpatuloy nyo lang po ang mga advokasya nyo para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Maaaring mag-donate ng dugo sa Tugtong Buhay 11 ang mga kaanak at kaibigan ng mga estudyante at personnel ng Elizabeth Seton School hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw.
Bilang isa sa major blood suppliers ng bansa, layunin ng Philippine Red Cross sa pagkipagtulungan ng Elizabeth Seton School na mas marami pang buhay ang maisalba sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng importansya ng blood donation. Mula sa Las Piñas, ito si Paul Estrella para sa PRC News Flash. Ang ating news flash na hinatid po ng ating communication department nung yan ay nung blood donation sa Elizabeth Seton, at nung unang araw nakakolekta po tayo ng 479, at kahapon yung kalawang araw nakakolekta tayo ng 593, na may total na 1,072 blood units na nakolekta natin dyan sa Elizabeth Seton, at kasama yan ng kanilang Doña Aurora Aragon na awardee na si Dr. Josefina Suarez. As nice natin din i-congratulate ang ating silver humanitarian awardee na si Director Mary Ang ng Ilocos Norte Chapter. Cora? Yes. Mga kaibigan yan. At tamang-tama na ina-announce natin. Pero para kay Ruiz, naniniwala ako na yung sinabi kong dream big dreams, for the dreams of today will be realities of tomorrow. So ano yung panaginip mo? Anong gusto mong mangyari sa iyong career sa Red Cross? Yun po, Governor Cora. Sa totoo lang po, nung pumasok po ako dito sa Philippine Red Cross, nung ako ay Red Cross Youth pa lang, hindi ko po inaasahan na magiging ganito po ako kaaktibo sa larangan po ng humanitarian works. At matagal na po talaga nakafixate po ang aking isip sa pagiging isang engineer pagdating ng panahon. Pero parang binabago po ng ating larangan sa pagsiservisyo po ang ating future. Siguro po pagdating ng panahon na kung tayo po ay papalarin maging isang engineer, ay patuloy po natin ibibigay ang ating serbisyo kasama po yung ating magigiting ng mga volunteers at staff, BODs at BOGs dito po sa Philippine Red Cross, dahil naniniwala po tayo na hindi lang po tayo isang ordinaryong Red Cross, isa po tayo pambihirang Red Cross. Yes. At related to that, yung ating Senate President is from Sorsogon. Yes po. Of course, si Escudero. Yes. At yung father niya ay naging Secretary of Agriculture. I remember he was a colleague, at nung ako'y regional director ng DSWD, binisita niya ako sa aking opisina. At alam mo, ang dala niya, saging na saba. Wow. Kasi agriculture siya. Sabi niya, pinaka-healthy. At awa ng Diyos naman, nabuhay naman siya ng mahaba. Sa pagpaputuloy natin, I think very important na i-share mo yung dream. Of course, you're studying to be an engineer. So, ano pa yung ibang dreams and aspirations nyo for the Sorsogon chapter? Kasi talagang panawagan natin ay Red Cross 143, panawagan natin is making sure we're always first, always ready, always there. How do you live that mantra sa kasalukuyan? Yes po, Governor. Sa kasalukuyan po, nung pumasok tayo nung 2012 dito sa Philippine Red Cross Sorsogon Chapter, ay nakita po natin na isa po siyang simpleng chapter at hindi pa ganun karami po ang serbisyo na binibigay natin. Pero sa pagpasok po ng ating new management at pagdagdag po ng ating mga staff at pagdami ng mga volunteers, nakikita po natin na ganun din kahalaga ang pagpasok nila at ganun din kalakas ang naging impact nila sa pagpaganda po ng ating chapter, na kung saan meron na po tayong bagong building at blood station sa ating area. Ang pangarap ko po sa lahat po ng mga tao dito sa Sorsogon na nanonood ngayon at nakikinig, sana po ay maging volunteer po tayo. Hindi lang po sa mga Red Cross Youth, Red Cross 143, sa mga gusto po sumuporta through donations po, pwede po tayo maging isang active supporter po ng Philippine Red Cross Sorsogon Chapter at ng buong Philippine Red Cross sa buong Pilipinas sa pagtutulong po bilang mga donors natin, or kaya mag-participate po bilang isang board of director natin. At sa lahat naman po ng mga nakikinig sa mga barabarangay natin right now, mas mapapaganda at mas mapapabilis natin ang serbisyo at mabubuhay natin ang mantra na pagiging always first, always ready, always there, kung lahat po ng mga barangay natin ay malalagyan natin ng Red Cross Youth at Red Cross 143. Kaya naman po, pinapasalamatan ko po lahat ng Red Cross 143 na aktibo po ngayon sa buong probinsya ng Sorsogon at sa mga schools po
na meron pong mga Red Cross Youth, particularly po ang aking paaralan, ang Sorsogon State University, under po ng pamumuno po ni Dr. Geraldine De Jesus at ang ating Red Cross Youth Advisor, Maynel Gredonia, at ng kanyang RCY President si Jaime Laura. Maraming salamat po, Governor Cora, sa pagbibigay ng pagkakataon nitong mabanggit sila. At meron tayong special fundraising ng membership. Yes Maybe po. you can mention that because I'd like to see this, of course, in Sorsogon. Go ahead. Yes po, Governor. Sa lahat po na gusto maging ligtas at nag-iisip po kayo kung anong magandang irigalo sa ating mga minamahal sa buhay, i-endorse ko po sa inyo lahat ang ating safeguard. Meron po tayong bagong insurance po at bagong membership way. Yun, sa ating Philippine Red Cross, ang ating safeguard at syempre ang ating MAAB cards or ang Membership Accidental Assistance Benefit cards natin. Inaanyayahan ko po lahat, hindi lang po sa Sorsogon o lahat na nakikinig na maging membro po tayo ng Philippine Red Cross. Hindi lang po tayo nakatulong, kundi naprotektahan din po tayo sa pag-avail po nitong ating membership card po. So, nag-range po ito as low as 60 pesos and at as high as 1,200 pesos. Kaya naman po, magandang pagkakataon na makapag-avail po tayo nito dahil isang taon na po itong membership, in the same time protection laban sa mga aksidente kapag may mangyari man po sa atin. Correct ka dyan. Edison, meron pa bang balita na gusto mong sabihin? Wala na po. At siguro magbigay daan na tayo sa ating mga huling mensahe ng ating guest. At siguro, Gov. Cora, sa susunod na linggo ay talakayin natin itong safeguard sapagkat dapat ito ay kasama nating tatalakay ngayon. Subalit ang ating mga guest ay busy. At siguro sa susunod na linggo ay ating itong tatalakayin at ito ay napaka-importante na para sa ating mga nakikinig at na nanonood. Kasi yung monitor natin kung alin ang mga chapter ang talagang successfully implemented the safeguard at napaka-importante ito na makatutulong sa marami. So, final words na, of course, sa ating napaka-wonderful guest na buong buo ang pag-iisip tungkol sa Red Cross, si Ruiz Angeles. Go ahead. Maraming salamat po, Governor Cora and Sir Edison, sa lahat po na namumuno ng ating Red Cross and Red Crescent Movement at sa Philippine Red Cross under the leadership of Chairman Gordon and Secretary General Dr. Gwendolyn Tipang. Maraming salamat po, hindi lang po dito sa Sorsogon, kundi marami na po tayo napuntahan dahil po sa kanila. Napadating na din po tayo nila sa Nepal last 2023 kung saan nag-participate po tayo sa pag-craft po ng youth engagement strategy at sa lahat po ng mga managers natin at mga maraming pagsuporta sa amin dito sa baba. To all of our board of directors, sa aking mentor po, Sir Jonathan Dirigondo lang, aming officer in charge, sa lahat ng staff natin na very supportive sa ating mga volunteers, araw-araw po yan, at sa lahat ng mga volunteers natin na 24/7 hindi po napapagod dahil yun nga, sabi ng ating chairman, ang Red Cross ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Maraming salamat po at paalala po sa ating mga nakikinig, kung naghahanap po tayo ng magandang pagkakataon na para magbigay ng oras sa tao, ang Red Cross po ang pinaka-the best option po natin. Mag-volunteer po tayo at mag-donate ng dugo at mag-avail po tayo ng MAAB at safeguard. Yun lamang po. Maraming salamat po, Governor Cora and Sir Edison. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid ng Red Cross. At para sa iyo, yung ating prayer for the nation, Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At ngayon ako'y nagpapasalamat kay Ruiz Angeles. You have been an angel this afternoon. Maraming salamat. And of course, kay Edison for always rendering the program of Kalinga Hatid sa Red Cross. Salamat. Yes, thank you very much din po, Gov. Cora, at sa laging nyo pong pagsama sa ating programa. Simulat sa poll, tayo ay maglalabing 9 na taon na ngayong taon at siguro isang taon pa para magkaroon tayo ng 2 dekada
na pagsasaere ng ating programa. At yan na po ang ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong ika-4 ng Mayo, taong 2025. At sabi ko, sa susunod na linggo, pag-usapan po natin yung tungkol sa safeguard, ha? At ito ay makakatulong, lalo na sunod-sunod ng ating mga naranasang mga aksidente, lalo na po nung nakaraang May 1, ha, dyan sa May Esitex, kung saan ang Red Cross din po ay nagresponde. At kanina lamang pong ding umaga, dyan po sa may NAIA Terminal 1, kung saan merong pong isang SUV na talagang sinagasaan po yung mga pasahero dyan sa may departure area ng Terminal 1 ng NAIA. At Red Cross din po ang isa sa mga nagresponde dyan. At yan na po, susunod na po ang ating pagbabalita. Hatid po ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ng programa ni Bas Fernandez Pulson ng Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez. 5 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're